Paano yan, Trillanes? Umami na si Boying Rimulya. Paano mo pa kaya itang dito? Ha? O ayon dito sa balita ngayon, breaking, Boying umaming nakipagpulong kay Trillanes at mga ICC investigators. Lagot ka, Trillanes. Ngayon, eto, malamang may umami na totoo nga na nakipagpulong sila sa mga ICC investigators. Yung lumalabas na di umano ay $1 million yun na dala doon ni Trillanes para sa ICC investigators. Yun ang dapat nating alamin kung totoo yun. Kasi tungkol dito sa pagpulong, nako Trillanes, umamin na si Boying Rimulya. Ano kaya ang palusot mo na naman dito? Tanggi pa more. O ayon dito, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nakipagpulong siya kay dating Senador Antonio Sani Trillanes at Nicolas Torre at dalawang umano'y investigador ng International Criminal Court na Torre sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati noong nakaraang taon lang. Ang pag-amin ay dumating sa gitna ng kontrobersya sa joint affidavit ng 18 dating sundalo kung saan kabilang sa aligasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ng ibang opisyal sa ICC. O ngayon, tanggi pa kayo na hindi kayo nakipagtulungan. O tanggi pa kayo. Ito kasama pa dito pangalan na lumabas si Torre. O ayon po, pagkasabi dito ni Boying Rimulya, totoo yun. Sa isang panayam, tinanong si Rimulya kung totoo ang balitang may naganap na nagpapulong sa kanyang tahanan. Ayon sa kanya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Nako, yung dalawang personnel ng ICC, kasi nga meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC, ipinalawanag ni Rimulya na noong panahong ito ay siya pa ang kalihim ng Department of Justice o DOJ. O ngayon, paano nyo sabihin na walang naganap na group effort? Ito, dagdag pa ni Boying Rimulya. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yon. Mga Pilipino kasi ang mga testigo. Bakit hindi umamin yung iba? Nang tanungin kung nararapat bang ginawa ang naturang pagpupulong, lalo't may posisyon ang Pilipinas na hindi na ito miyembro ng ICC, iginit ni Rimulya. Ito na naman yung paliwanag niya. Bakit ba hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggang kaya natin. Nang banggitin ng reporter na may nagsasabing hindi na dapat nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC, sagot ni Rimulya, ito naman palusot niya, tagal na yun. Obo, yun lang yung idadahilan. Nagbago na lahat Nagbago na lahat. Alam naman natin. Ang pag-amin ni Rimulya sa pagpupulong kay Trillanes at sa mga ICC personnel ay kumpirmasyon sa umiinit na issue ng affidavit ng 18 ex-soldiers. Ibig sabihin yan, yung mga inilabas nila, merong katotohanan. Baka madugtong-dugtong na yan kung totoo ba yung mali. Habang iginiit niya na bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang DOJ Secretary noon para sa proteksyon ng mga testigo, patuloy naman ang pagkwestiyon ng ilang sektor sa lawak at implikasyon ng naturang ugnayan. At least malinaw na para sa lahat kung ano na yung ginagawa nila ngayon. Baka itatanggi na naman ni Junior yan Hindi daw makipagtulungan di nga. Parang totoo yata yung sinasabi ni Lenny na number 1. Sinungaling. Talaga naman. Ayon pa dito sa mga nag-comment, lagot ka talaga Trillanes booking ka na. Sabi ni Nicoy, sabi ni Trillanes, hindi daw totoo. Sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Para sa akin, mukhang totoo itong sinasabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Rolly Samperi, unti-unti nang nag-aaminan. Malapit na. Sabi ni Felix Oida, so totoo ang sinabi ng mga ex-marines. O Trillanes, umamin ni sa Boying, ikaw na lang ang di umaamin. Kailan ba aamin yan? Kahit halata naman yung kanyang galawan na wala naman sa katotohanan, hindi aamin yan. Pero kahit papano, kahit anuman ang paliwanag ni Boying Rimulya sa naging dahilan kaya pumayag siya na makipagpulong, ang importante mahalaga, umamin siya. Hanggang dito na natin. Bye-bye.